Dito papakita ko sa inyo mga buddy, meron kaming mga bagong inangat kanina ng mga dragon. Red dragon tsaka blue dragon. Eto, simulan natin dito sa first tank. Ayan, blue dragon. Blue dragon. Ito maganda pa. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video is medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa farm. Kaya dito tayo nakapag-update mga buddy kasi wala masyadong ganap dito sa farm. Puro grow out lang kasi yung isda natin ngayon. So ipapakita pa rin natin ngayon mga buddy, no, kung ano na yung itsura ng ating mga gino-grow out. So ayan, feeder pa rin dito. And madami pa ding fry. Nakikita nyo. Kanina, hindi ako nag-siphon. Nagbawas lang ako ng tubig. So, binawasan natin ng kalahati. And then, refill lang ng stock water. Dito yung mga breeder natin. And dito mga buddy, meron na tayong mga fry ng HB Red Cowley. Dito, nasa mga... konti na ito mga buddy. Nasa mga 50 plus lang. Tapos, meron tayong malapit na mag-anak dito ng mga HB Red na Cowley. Kaya mga dito mga baad. Pakita ko sa inyo. So, ayan yung mga Cowley natin. Ayan. Yung galing dito na fry is kinuha na natin mga buddy kasi gusto kong tutukan kasi dun sa isang tab para mas mabilis lumaki. And then dito yung mga RDSS pa rin natin na malapit nang mag juvenile. Pero dito is kinuha na namin kanina yung mga medyo malalaki na. Hinulog natin dun sa cement pan. Yung female dyan and then male dito. Para pakita natin mga buddy. Ayan o. Yan yung mga bago natin breeder ng RDSS. Dito marami tayong mga male dito ng RDSS. Madami-dami dito mga buddy, nasa mga almost hundreds din yung mga male. Tapos yung mga female natin is nasa mga 50 plus lang siguro to mga buddy. Kasi nag-separate din ako dun sa rep tab. Mamaya papakita natin. Nag-separate ako ng mga 20 plus na mga female. Dito yung mga mosaic natin na hanggang ngayon hindi pa nag-drop. Mga Dumbo Air mosaic. Ayan o. Hindi ko alam ba't matagal nag-drop ngayon yung mga mosaic. Nag-prepare pa naman kami ng mga lalagyan ng mosaic. Nasa mga 10 black box. Kasi balak namin mag-mass breed ulit. Dito yung ating mga albino gapikoy. Ayan, medyo malalaki na. Pero meron pa rin namamatay mga body. Ayan. I think tinamaan na siya dun sa black box before namin nilipat dito yung iba. Tapos yung iba naman is napaka-solid na. Naka-recover na yung iba. Ayan mga body. I hope na merong maglabas na red ears kasi so dami ng ating binibreed. Hindi talaga tayo nakakuha ng red ears na meron namang red ears pero hindi nga lang full yung mga female na ribbon. Tapos dito na side yung ating full gold ng mga fry. Hindi pa masyadong visible mga body kasi maliliit pa lang talaga. Halos fry pa lang talaga yung isda natin dito sa farm. Oy, ayan, dami. May gamba. Ayan, dito tuloy natin. Dito nag-separate na kami ng mga female, pero meron pa rin natira ng mga male. Andito yung mga male mga body ng mga P-dirt. Ito na sila. Yung binidyohan ko ng 10 days. So may mga tenga na sila mga body. Ayan o.
Pero konti lang to, nasa mga 30 plus lang siguro yung mga feeder natin na male na naselect pa lang natin. And isa-sorting pa natin yan mga buddy kasi pipili pa tayo ng mga i-groom. Tapos dito papakita ko sa inyo mga buddy, meron kaming mga bagong inangat kanina ng mga dragon. Red dragon tsaka blue dragon. Eto, simulan natin dito sa first tank. Ayan, blue dragon. Blue dragon. Ito, magandang patay nito. Ayan, blue dragon. Blue dragon. Ayan, magagandang klase yung blue dragon natin ngayon. Ayan yung mga nakuha natin doon sa reptab. Yung mga blue dragon. Ito pa. Oh, see? Dito sa baba, mga red dragon. Ayan, mga show grade to mga buddy. Ayan, pinapalaki natin ng konti. Tapos pwede na natin i-release. Ayan, mga red dragon. Medyo konti lang din yung nakuha natin kasi yung iba nabenta na. Ayan, mga selected na to na dragon. Ito, may 4 tayo dito sa second layer. 4 lang ba? Oo nga, 4 lang. Tapos dito sa baba, marami. Ito, pang 5. Ayan, pang 6. Mga big body yan mga body. Ito, pang 7. 8. Ayan, siyam. Ito, mga kauli to na wild red. Yung pinakita kong video, yun yung mga juvenile nila. Siyam, and then 10. Meron tayong 10 red dragon na ginugroom mga body. So, palakihin natin ng konti pag kita natin na potential as show grade. Pwede na natin i-dispose ng mas mahal para makakuha yung mga body natin na gustong kumuha ng mga show grade na ginagawa nilang materialis pang breed. Tapos punta tayo dun sa kabila mga body. Let's go. Pakita natin sa inyo yung tab na na-repair natin. See ya! So dito tayo, meron tayo ditong mga albino gapikoy na anak ng red ears. And I hope mag red ears to mga body. Medyo malalaki na, may mga ribbon din. Konti lang dito kasi nilipat na natin sa cement pan. And update ko na rin kayo dito sa ating molly. Yung mga balon molly natin na kinuha nung nakaraan. Ang kapal ng ano, ganda tingnan yung water sprite na makapal. Isang buo yan mga body okay. Dito naman yung mga PKBM natin. I hope na makita natin. Ayan, tataba. So hindi kasi yung maangat. Pero I think meron ako nakita dito isang malaki. Ayan yung isang malaki hanggang sa dulo. Hirap nga lang ulihin kasi wala tayong fishnet na dala. And huwag na natin galawin para mga anak. Tapos dito, ito yung tab natin na ni-repair. And ayan, okay na. Hindi na nag-leak. Actually, kaninang umaga pa ito na-refillan ng tubig. So, inubos natin yung isang galon na Flexiban. Yung pinakita natin last video. And I think wala nang leak. Kasi, yan yung guide dito sa tubig. Hindi naman bumaba. Hopefully, na wala na talagang leak kasi yung ilalagay natin dyan is Red Dragon, ang mga panibagong breeders. Kasi meron akong mga pre-repair dito ng mga bagong breeder. Ayan. Ito, feeder ito eh. Minday! Mulog ka! So, meron tayong mga female dito. Konti lang din to. Yung mga maliliit. Tapos meron pa mga malalaki din dito na pwede natin gawing breeder. Ayan. So salamat pala dun sa mga nag-order sa atin ng Red Dragon mga buddy. So Friday na yung shipment dun. Yung mga nag-order sa atin ng dun sa promo. And then dito lilinisan natin tong malaking reptab kasi maglalagay ulit tayo ng Magna Daphnia. Merong magbebenta sa atin na panibagong starter pack
na pwede natin i-culture. Dito same pa rin, Blue Dragon. Ayan, meron tayong mga pina-grow out dito. At ang ganda dito mga buddy kasi ang kapal ng hornwort. Ayan, oh. Yan yung nagsha-shade dito sa init kasi direct sunlight to dito mga buddy, and napakakapal ng ating water sprite para hindi hornwort. Water sprite. Same as dito sa Red Dragon. Yan ang kapal-kapal ng ating water sprite. So maraming mail dito. So ito yung re-release natin para dun sa nag-order ng mga sa promo natin mga buddy. So yan yung release. Tapos dito is meron tayong mga bagong fry ng Wild Red Cowley. So kahapon ko yung harvest, di ko na nabidyohan. Nasa mga 200 siguro to mga buddy, or almost 200. Napakadami ditong fry. Yung kasya lang dapat dito is 50, pero since maliliit pa lang sila, so dito ko muna nilagay sa planggana. And then after a week, lipat natin dun sa cement pan. Ayan o. Tapos punta tayo dun sa harap mga buddy. So dito tayo mga buddy. Dito naman is yung ating mga EFR Blue Ears. Ayan yung EFR Blue Ears natin mga buddy. Sampulan ko kayo. Sana mahuli natin. Aroy, hindi mo pa huli. So ayan yung female nila. So ngayon natin itong gagalawin. Pero pakita ko pa rin sa inyo. Subukan kong huliin kung kaya. Ayaw magpahuli talaga. Kaya na huliin mga buddy. Try natin. Ayan o. AFR Blue Ears. Ayan siya. Ayan. So meron tayong release nyan, pero limited stocks lang din mga buddy kasi di pa natin naparami masyado yung ating AFR Blue Ears. Tapos balak natin dito mga buddy, lahat ng delta dyan na binunid natin, ipupull out natin yan lahat. Papalit natin yung mosaic, yung Blue Ears, yung Tiger Mosaic na nag-drop na rin. Yan yung ipapakalat natin dito sa mga black box. Tapos yung mga tank natin is halos walang laman kasi nga hindi tayo nag-groom ngayon ng mga delta, and siguro babalik na lang tayo pag okay na yung setup natin. I mean yung mga isda natin. Sa ngayon kasi nag-focus tayo sa mga bentables muna. Although meron pa naman tayong ginogroom na mga show grade dun sa mga malalaking tank, pero hindi muna kami nag-breed ng mga delta sa ngayon kasi nag-focus tayo sa P-Dirt, sa mga Red Dragon. And pakita ko na rin sa inyo yung ating ready to eat na mga BBS. Dami nito. Kanya. Kuha tayo ng sample. BBS yan. Isang aquarium. And hinarvest na namin kanina para pakain na lang diretso. Try natin pakain dito sa mga isda natin. And for 1 day consume na yan mga buddy. Hindi pa kami napakain kanina kasi nag-feeds lang kami for 2 times, morning tsaka yung tanghali, tapos mamaya hapon lagyan natin ng mga yan, BBS. So ganyan lang kayo mag-harvest dito. Maramihan talaga para mabilis lumaki yung ating mga isda. Kahit may chubby yan mga buddy, nagpapakain pa rin tayo ng BBS para maging brusko yung kanilang body size. So I think wala masyadong update dito mga buddy, no? Pinakita ko lang sa inyo yung setup natin para sa grow out. And then siguro mga next month hopefully meron na tayong ma-release ng mga isda. So ongoing pa rin pala yung ating raffle 30 mga buddy. Nasa mga 30 plus na lang siguro yung bakante. Sa mga gustong sumali, mag-message na kayo sa ating FB page, no? Anli Gapis.
And lahat doon ng prices is puro Vietnam import yun mga buddy na linya. And I hope makasali kayo para may chance kayo manalo ng mga import na guppies. And then quality din mga buddy. Baka bukas mag-set up na rin, ay mag-select na rin ako ng yung ipaparapol natin, no? Yung pang-release natin sa raffle. I-ready ko na para kung sakaling matapos yung raffle, papaship na natin agad. So, yun lang mga buddy, quick update lang dito sa ating Guppy Farm. Bye. Peace out.